Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning, my brothers and sisters in Christ. Batiin naman po natin ang bawat isa na may pag-ibig po na nagmumula sa ating Diyos. Panibago po muling umaga at araw. Panibago po muling pag-asa, sigla at biyaya po ang nagmula po sa ating Diyos. Muli po nating mararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. This morning, friends, as we worship our holy God, in one spirit and in one truth, as the Lord's holy people, let's continue to meditate on His love. Kung gaano ho ito kalalim at kalawak, na isa pong makasalanan na katulad natin ay patuloy po niyang iniibig. Maging ito po ang pagmulan ng ating pagsamba, ang kanya pong pag-ibig sa bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, aming Amang Diyos, ang banal at karapat-dapat, Lord, sa lahat ng aming pagsamba, sa aming buong buhay at aming buong pag-ibig. Ikaw lamang po ang aming Diyos, wala na pong iba, aming Ama. Father, we are here in your presence, Lord God, only by your grace and only by your mercy. Salamat aming Ama at pinatawad niyo na po kami, Lord God, sa aming pong mga kasalanan, Lord, sa aming Panginoong Jesus. And Father God, ngayon pong umaga, Lord, naisin po namin kayong awitan. Naisin po namin maitaas ang banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus sa aming pong kalagitnaan. Aming Ama, pahintulutan niyo po kami, Lord God, na maranasan ang inyong kaluwalhatian at kabanalan, Lord God, sa umaga pong ito. Aming Ama, kami pong inibig at pinatawad niyo na po, Lord God, ay aawit sa inyo, Lord God, ng nagagalak, Lord, nananampalataya sa ginawa ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Father God, you see our hearts, Lord. Alam niyo po ang nilalaman ng aming mga puso sa umagang ito. Lord, kung may nakikita ka pong pagkakasala, Lord God, na hindi po kaaya-aya sa inyong paningin, Lord, ay patuloy niyo po kaming linisin at ayusin, aming Ama. Tulungan niyo po kaming maranasan ang inyong pag-ibig, Lord, sa umaga pong ito, Father God. Lord, patuloy ka pong mangusap sa bawat isa, Lord. Ninanais ka po namin, Lord, sa umaga pong ito, aming Ama. Salamat po sa pribilehiyo at biyaya, Lord, na ibinigay niyo po sa amin, Father. Patuloy naming aawitin ang inyong katapatan at inyong dakilang pag-ibig, Lord, sa umaga pong ito. Salamat po, aming Ama. Sa inyo lamang po aawit, Lord, ang aming mga puso. Dakila ang inyong pangalan, aming Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman luwalhatiin ka. Muli po nating awitin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila.
pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pupulit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin at aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin at aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin at aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aming Panginoong Jesus, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin at aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo aming Diyos. Ikaw lamang aming sinasamba, aming pinupuri, Lord God. Patuloy po natin sambahin ang ating kataas-taasang Diyos. Karapat dapat ka aming Ama. Mga church, tayo po ay pumalakpak at paggalak sa presensya ng ating Diyos. Maawit, magpupuri, magdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat.
papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Awit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sa inyo, aming Diyos, ang lahat ng aming pasasalamat, Lord God. Sa inyong biyaya, Lord, at pagpapala sa bawat isa aming Ama. Patuloy namin itataas, Lord, ang iyong dakilang pangalan. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang aking Diyos. Si Yahweh ang aking Diyos. Si Yahweh ang aking Diyos. Aming Ama, ang tunay na pagpapala, Lord God, ay ang maranasan ka, Lord. Masaksihan ang iyong kalawalhatian at kabanalan namin, Ama. Father, be magnified, Lord, and be glorified. Patuloy po kaming mamamanghal, Lord. Aming Panginoong Jesus ang sino ko, Lord.
set the stars in their place. You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope
the King of Kings and Lord of Lords, the only way, the only truth, and only life. We come to the Father only through you, our Lord Jesus. Abba, Father. Abba, Father. Deep within my soul I cry. Abba, Father. Abba, Father. I will never
worship you, our holy God. Lord, we worship you, our holy God. Lord, we worship you, our holy God. Magnify your name, Lord. Exalt you, Lord God. You alone are worthy of all the honor and all the glory and all the praises, Lord God. Lord, and we honor you. How majestic, Lord, is your name, Lord. How glorious and holy you are, Father. Kami po ay namamangha sa inyo, Lord. Kami narito sa inyong banal na presensya, Lord, malayang nakakaawit, Lord. Malayang nakakalapit po sa inyo, aming Ama, aming Diyos na banal. Father God, salamat po sa dakila niyong pag-ibig sa amin, Lord. Na sa kabila, Lord God, ng aming pong pagkukulang, sa kabila po ng aming pagkakasala sa inyo, Lord, kailanman ay hindi po nagbago ang pag-ibig po ninyo sa amin, Lord. Tunay na maaasahan, Lord, ang inyong katapatan at ang inyong biyaya sa amin, aming Ama. Buong buhay po ay binibigay po namin sa inyo, Lord, bilang aming pag-ibig at pagtugon, Lord, sa inyo, aming Ama. Father, dalangin lamang po namin, Lord, that this love, Lord, will compels us, Lord, to obey you, Lord God, to do your will, Lord, all for the glory of your name, Lord Jesus Christ. Kayo po ang patuloy na humawak sa bawat isa, aming Ama. Ninanais po namin, Lord, na maranasan ka sa araw-araw ng aming mga buhay, Lord. Help us to walk in love, Lord, to walk in your truth, Lord Jesus Christ. Kayo lamang po, Lord, ang maitanghal at maitaas sa aming buhay, Father God. Salamat po sa inyong presensya sa umagang ito, Lord. Tunay ang iyong pangako na kayo ang Diyos na sumasama sa amin, aming Ama. Salamat po, Lord God. Patuloy ka lamang pong maitanghal sa aming kalagitnaan. Ikaw na aming kataas-taasang Diyos, Lord God. Salamat po, aming Ama. Patuloy po na magtitiwala sa inyo ang aming mga puso, Lord. Patuloy na sasamba, taawit sa inyo, patuloy na iibig, Lord God. Sa inyo na po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba at karangalan, tanging sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus, and your church will say, Amen and Amen. Salamat, aming Panginoon. To you all the glory alone, Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, and we love you. To God be all the glory po. Let us now prepare our hearts as we listen to His word. Muli po, good morning sa ating pong lahat. Maaari po ba nating tapikin muna yung ating mga kapatiran? Alam nyo, marami ho tayong members, may mga nanggagaling ng Obando, may mga nanggagaling ho ng iba't ibang parte ho ng Bulacan, and hindi ho biro no, yung pinagdadaanan ho nilang biyahe. Kung ikaw man ay nakakotse o nagko-commute. And so, pagpalain po kayo ng Panginoon for giving your time every Sunday. Committed no, na dumalo ho sa pagtitipon ng kanyang iglesia. Next week po ang ating kapatirang bayanihan. And so, reminder lang po yung kanina. Ngayon po ay buksan po natin ang ating Biblia sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, to 2 Timothy chapter 4, beginning in verse 1. Babasahin ko po sa Filipino at mamaya po ay ihihimayin natin sa ESV translation no, para mas medyo malapit po sa original. Ang ginagawa ko ngayon, just to have a proper translation, meron palang proper na gamit ang artificial intelligence. No, yung pinakamalapit na translation in English,
No, i-ask mo siya no, to translate it sa pinakamalapit na Tagalog translation. Kasi minsan, pag nakikita ko yung Tagalog translation, of course, hindi naman lahat ng salitang Ingles ay may kapariso sa Filipino. No, so, sa AI, no, that's the good use ng AI, hindi ka gagawa ng sermon, no, pero ita-translate lang. For example, the New King James Version, the NASB version, the NIV version, tatagalogin niya ng pinakamalapit doon. So that's one thing na na-share ko lang ho. Alright. Verse 1 of chapter 4, 2 Timothy. Ang sabi ho ni San Pablo, mahigpit kitang inuutusan sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at ng kanyang kaharian. Verse 2. Ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa kapanahunan, maging sa hindi kapanahunan. Sumaway ka. Magsaway ka ng mahigpit. O yung sinasabi natin, reprove and rebuke, wala na ho siyang katumbas sa Filipino. So nagka-pariso. Sumaway ka at magsaway ka. At magpayo ka ng may ganap na pagtitiis at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin na ang wastong katuruan, kundi dahil sa pangangati ng kanilang mga tainga, magtitipon sila para sa kanilang mga sarili ng mga guro na aangkop sa kanilang sariling mga pagnanasa. Verse 4. Tatalikuran nila ang pakikinig sa katotohanan at maliligaw tungo sa mga alamat. Ngunit para sa iyo, maging malinaw lagi ang iyong pag-iisip, tiisin mo ang paghihirap, gawin mo ang gawain ng isang ebanghilista, at tuparin mo ang iyong ministeryo. Ito ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Tayo po ay manalangin sandali. Aming Ama, patuloy niyo po kaming samahan sa aming pagbukas ng inyong banal na salita sa 2 Timoteo, Panginoon. At Panginoon, buksan niyo po ang aming puso, ang aming tainga at ang aming mata. At hindi lamang kami makarinig, Panginoon, kundi maisabuhay po namin ang salita mong banal. Gayon din, Ama, ay dinadalangin po namin ang aming pastor, Panginoon, na may sakit at karamdaman. Abutin niyo po siya ng inyong kamay at ng inyong kagalingan, Panginoon. At basbasan niyo po siya, Panginoon, at patuloy na kaugnayin sa kanya pong buhay at sa kanya pong panawagan na binigay po ninyo sa iglesyang ito. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ikalawang liham po ni Pablo kay Timoteo ay ito ho ang kilala ho natin bilang huling liham, no, o katuruan or the final epistle na naisulat po ni Pablo bago po siya bitayin sa Roma sa ilalim ni Emperor Nero. And so ito hong ikalawang liham kay Timothy ay obviously naisulat po sa loob ng kanya hong piitan or sa loob ho ng kulungan sa Roma noong 66 to 67 AD. At patungkol ho sa kasaysayan ho ng church, no, si Timothy o si Timoteo ay isa hong Hudyo. Ngunit yung kanya hong ama ay isang Griego o isa hong Hentil. Gayunpaman, ang kanya hong lola at nanay ay mananampalataya. No? And similar to Titus, si Titus ho ay isa rin hong disciple ho ni Pablo. Si Titus ay isang Greek, hindi ho siya Hudyo. Pero kilala ho sila sa church or sa history ng iglesia as the apostolic delegates. Apostolic delegates. Hindi po ito isang official na title, no, or a higher ministry sa church. Ang ibig sabihin lamang ng apostolic delegate or delegates ay dahil sa sobrang unpredictable ng schedule ng mga apostol, especially Pablo, na kahit saan ho siya magtungo, there's a threat to his life, or ultimately his schedule is nasa Panginoon. Wala ho ang schedule ni Pablo, schedule ng Panginoon, the same with us. And so,
Because of that, kahit gustong-gusto ni Pablong bumisita sa mga iglesia, mababasa naman ho natin yun sa kanyang mga liham, gustong-gusto ko kayong makita ng personal so that my joy I may be filled with joy and so on. Hindi ko niya magawa. No? Because of that itinerary na ang Diyos ho ang nagbigay ho sa kanya. And because of that, kapag siya ho ay may iglesia na gusto hong bisitahin, isinusugo ho niya, it's either Timothy or Titus or even Mark. These three young people. No? So sila po, kaya tinawag na apostolic delegates, pag pumupunta sila Timothy, Titus, or Mark sa mga churches in Asia Minor or in different location ho ng church, they represent the apostles. No? Nire-representa ho nila ang authority ni Pablo. Kaya ho, kapag may liham si Pablo, marahil sila ho ang bumabasa. Kung may alitan sa church, inaayos nila. Kung may kinakailangan na pondohan, papanawagan ho nila sa ibang iglesia. That is the ministry of these apostolic delegates. That's why, kilala ho ang 1 and 2 Timothy, by the way, and also, if may mga maling katuruan sa iglesia, sila rin ho ang sinusugo ho ni Pablo o ng mga apostol. That's why, kilala din po ang 1 and 2 Timothy as well as Titus as the pastoral epistles. Pastoral epistles. No? Pero, dahil ang binasa ho natin, ang buong Biblia ay inspired by the Holy Spirit, sa kabila ng ito'y intended to teachers and to pastors and to elders, ito po ay applicable sa bawat mananampalataya. Pastor ka man o hindi. Now just imagine, nung panahon ho na nakakulong ho si Pablo sa Roma, probably in pain of his torture, napakadaming beses ho niyang tinorture, physically, mentally drained si Pablo, and for years, ang dami niyang pinagdaanan ng heartache sa kanyang ministry. Pumupunta ho siya sa mga churches, may mga nagre-rebelde sa kanya sa mga churches na yon. Betrayal, abandonment, and so on. At ilang linggo, ilang buwan na lang, mamamatay na ho si Pablo. Papatayin na ho siya. Bibitahin ho siya. Pero kung mapapansin nyo, in chapter 4, in verse 1, yung kanya pong puso, yung kanya hong isipan, ay nandun pa rin ho sa direksyon ng kanyang panawagan sa Panginoong Hesus. No? And what is that? To equip the saints, to equip the church. You remember in our next slide, in Ephesians chapter 4. In Ephesians chapter 4, ang sabi ho doon, and God gave some as apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. Kaya po ang panawagan ng isang mananampalataya hanggang sa bingit ng kamatayan is to equip the saints. Even to equip yourself. Doon ho sa iniwan at binigay ho sa atin ng Panginoon. Dahil alam po ni Pablo na ang church ay hindi ho matatalo despite of the constant, violent attacks. Sa loob at sa labas ng iglesia, alam ni Pablo, bagamat sa dami ng lumalaban at kumakalaban sa church, the church will never be defeated. Ang tanging concern lang sa isip po ni San Pablo ay yung kanya hong mga iiwan. Like his dearest sons in faith. Sila Titus, sinulatan niya si Titus, sinulatan niya si Timothy to be strong and courageous. Dahil si Timothy and si Titus and si Mark, sila ho ay mas bata. Hindi naman ho youth, no? Around 30s, no? Nasa 35 ho si Timothy nung sinulat ho ni Pablo sa kanya ang 2 Timothy. Pero in the ancient times ho kasi, ang 30
up to 40 is still considered as youth. No? Kaya ako ho, kasama pa ho ako sa youth. Dahil 35 pa lang ho ako this year. Now, that is the mindset of Paul. That is the same confidence ni Pablo sa Panginoon. And that same conviction, yung gusto niyang ibigay kay Timothy. Bagamat siya huy uuwi na sa langit, that same conviction, that same revelation, that same confidence ang gusto niyang iwan sa puso ng mga mananampalataya. That the gospel of Jesus Christ, or the Lord Jesus Christ, will stand no matter what ang sumalakay. It will stand. Now, ang tanong ho sa atin, can we relate to this? Sa dilim at sa sama ng panahon ho natin, do we sometimes, di ba, do you feel discouraged for the ministry of the church in this day and age? No? Do you feel discouraged? Kung saan ang social media at ang influencers ang gabay ng kabataan to their personal dreams, to their pursuit, to their relationship. Ang physical church attendance ay napapalitan ng virtual church attendance. Ang artificial intelligence or AI, minsan ginagamit sa paggawa ng sermon o panalangin. At minsan nakakakita tayo ng tahanang hindi na nag-uusap, kundi lahat ay nakatutok sa cellphone. Ang mga kabataan ho ngayon walang ganang umatin ng church. Dahil corny ang youth fellowship. Corny ang magbasa ng Bible. Corny ang mag-pray. These are indeed depressing and discouraging times. Pero recently, I had this thought. Sabi ko, nung panahon ni Haring Solomon, tinayo ang templo, the Israel is in peace, kapayapaan. Kasi during the reign of King Solomon, payapa hong Israel. Pero nung itinayo ang ikalawang templo, hindi na ho payapa. Kasi under na ho sila ng iba't ibang bansa, by Persia, by Rome. Hindi na ho payapa ang pagtatayo ng templo, ng ikalawang templo ng panahon na yun. Pero ngayon, as the church is still being built by the Lord Jesus Christ, continuously, yung pagtatayo ho ng church ng Panginoon, ibig sabihin yung kanya hong pagtawag doon ho sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga hinirang. Tinatayo ng Panginoong Hesus ang church in a much more difficult times kaysa nung tinatayo ang ikalawang templo. Because ngayon ho, hindi na ho tayo, hindi ho mahirap dahil we're under a foreign rule. Mahirap because we're under evil times. Much worse than the days of Noah. Sabi ho in Ephesians chapter 6, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. That's why dito po sa 2 Timothy, sinabi din po ni Pablo, this prophecy, by the inspiration of the Holy Spirit, ito, in our next slide, in 2 Timothy chapter 3. But understand this, that in the last days, same letter na binasa ho natin kanina, but this is chapter 3, that there will come times of difficulty. Anong difficulty? Mahal ang bilihin, taas ng gas. No, much worse. Sabi ho dito ni Pablo,
For people will be lovers of self. Right? Ito hong generation ho na to na uso talagang love yourself. Lalong-lalo na ho sa kabataan. For people will be lovers of money. Nasa panahon nun natin, kahit bata, i-exploit nila sa kanila hong mga content for the sake of money. And of course, the corruption in the government. Saan mang panig o ahensya ng gobyerno. Proud. June ay ginawa nilang Pride Month. Ayun na lahat nakasulat na Proud. And actually, hindi lang June As much as possible, gusto nilang gawin buong taon na sa Pride Month. No? And they're arrogant, abusive, and etc., etc. We're living in the last days. As nawi-witness mo natin itong mga bagay na to. Pero if there is one thing na alam mo ni Pablo, na kanyang pinasa kay Timoteo at sa iglesia, is that the world and the devil, they can manipulate the world. They can even, pwede nila tayong i-persecute. They can insert violence and persecution, but they can never chain the word of God. That is in chapter 2 of 2 Timothy. Ang sabi ho dito ni Pablo, reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all of this. Sabi ho ni Pablo, remember Jesus Christ, raised from the dead. Alam niyo na sinulat ni Pablo, do you know how many years yung gap nung resurrection to 2 Timothy? 30 years lang. Nung namatay ang Panginoon at nabuhay na magmuli, up to the day na sinusulat ni Pablo to, 30 years ang pagitan nun. Kaya sabi ho ni Pablo kay Timothy, remember Jesus Christ raised from the dead just 30 years ago. Lapit, no? Descended from David. This is my gospel, for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal, but God's word is not chained. Lahat ng bagay, ang mga minister, ang mga pastor, pwede nilang igapos. But the word of God can never be chained. That is the power of God, the Holy Spirit. That is the authority of the Lord Jesus Christ. Hanggat nandito ang salita ng Diyos, hindi ho magagapi ng kadiliman ang iglesia. Pero pag ang iglesia ay umalis sa salita ng Diyos, sa pangangaral ng salita ng Diyos, tayo po ay magagapi ng sanlibutan. Pag ang mga pamilyang mananampalataya ay umalis sa palatuntunan ng Biblia, tayo po ang mga anak ninyo ay kakainin ng sanlibutan. Dahil ang salita lamang ng Diyos ang hindi pwedeng maikahon, mai-chained, maigapos. Kaya po wag ho natin sukuan ang youth sa labas, but especially sa loob ng church. Ako po ay personally plead with you parents before di ko ginagawa to Kasi hindi naman kawalan ng youth It's not our aim na magparami. Pero dear parents, once a week, huwag pakiusapan, pilitin nyo yung anak nyong umattend ng church at ng youth gathering. Utusan nyo. Rights nyo yun, magulang kayo Ayoko, mami. Ayaw niya mahiyain kasi. Sino ba magulang? Alam nyo, this is a pattern. Ako ay isang teacher din. Yung soft parenting and even yung nagiging, di ba, we are being cultivated na maging soft teachers din Sir, ayaw namin ng na to, mainit. Ay, ganun ba? Kailangan i-accommodate mo lahat ng concern At the end, sila na yung nasusunod. Pero nung panahon namin, hindi pwede yun.
Ngayon, ayaw ng magulang na ma-offend yung anak. Ayaw ng magulang na yung anak magmukmuk na, ang tahimik ng anak ko. Bayaan nyo. Bayaan nyo silang manahimik. Bayaan nyo silang magtampo. Basta gampanan ninyo ang inyong tungkulin as godly parents. Paatin ninyo ng church, paatin ninyo ng mga youth gathering na once a week. Bukang bibig ng mga magulang sa mga guro, no? Minsan. Ganito po yung anak. Hindi ganyan ang anak ko. Ay, iba po ang anak nyo pag nandito at pag nasa inyo. Iba. Maniwala kayo. Iba pag kayo ang kasama, iba pag kaklase o kabarkada ang kasama. Kaya nga si Job, di ba? Si Job in prayer, Panginoon, baka nilalapastangan kanila. Kasi hindi alam ni Job ang buhay ng mga anak niya pag hindi niya nakikita, pag hindi niya kasama. Si Job yun. Lumang tao yun. Hindi nyo alam yung mga anak nyo umati ng church pero pagdating sa school, nagmumura. Pagka may online game sila, nagmumurahan na. Murahan yun eh. Tapos mga violente yung salita. Sapakin kita eh. Bugbugin kita eh. Hindi ho cute yun. That is violence na nai-instill sa utak nila. Pag di kita type, sasabihin ko yun. That's why let us make a move sa panahon ho natin. Kung hindi natin ipipursue ang kabataan sa church o sa magandang gawain, sa gawain ho ng Panginoon lalo na, ang mundo ho ang magtatangay ho sa kanila. Very strong ang current ng mundo. Parang ho yan, no? Pinag-swimming mo sa dagat, yun ang mundo, ang lakas hahatakin kanyang pailalim. Mamamatay yung bata. At wala silang magiging conviction na kasalanan nila yung pagkamatay ng bata. Dahil sisisi nila, lakas talagang humatak eh. Current yun, aksidente. Hindi aksidente yun. You allow it. Did you know, in this next slide, eto, kahapon lang, sabi ng PPS, or the Philippine Pediatric Society, ang mga bata, 16 years old pababa, dapat very supervise ang kanilang mga social media accounts. Naiintindihan natin, sometimes it is hindi maiiwasan dahil GC sa school, minsan sa family. Pero, it must be heavily supervised. FB, Instagram, TikTok, Messenger, it must be heavily supervised or restricted ng magulang or ng school. Kasi sabi nga dito, according to the Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics, they emphasize the need for parents to supervise minors online to protect them from inappropriate content and harmful interactions, games, exploitation. Particularly, na ang bata nagde-develop pa lang ang isip niya. Kaya ho, pabataan nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng mental illness because they are exposed on social media. Exposed to soft porn, Instagram, TikTok. Wala ka namang intention. Lalabas yung mga babae, almost naked. Tapos bata titingin. They will play online games, parang harmless. Online game, bayaan mo sila maglibang. Kasi maharot, pagka hindi mo binigay yung phone, haharot eh. Pero they're exposed to violence. Barilin mo yun. Saksakin mo yun. Habulin mo yun. Diba? Parang GTA, naglalakad lang sa kanto, kukunin yung sasakyan. Ala eh. Astig to. Kaya, huwag tayong magulat kung ang bata ay nagmumura o kaya sila'y naging bully dahil lahat ng gusto nila ay nakukuha nila.
Very entitled. That is the thing. That is the term namin ngayon. Very entitled ang mga kabataan sa panahon niya. Napaka-entitled. Kaya po, kung ang tahanan, especially a Christian household, ay isusuko ang pagdidisiplina sa bata sa mga eskwelahan, the world will do the work. Kasi po ang mga kabataan, naghahanap yan ng validation. Naghahanap po sila ng acceptance in wrong places and in the wrong motives. Kaya, now, bago ho natin basahin ang verse 1, i-track po muna natin. No, kasi ito, di ba, si Pablo bilang magulang, spiritual parent or father ni Timothy, grabe yung kanyang advice. Dapat ganun din ho tayong magulang. Spiritually, or magulang ka talaga, i-track po muna natin. Ito po ang habilin ni Pablo kay Timothy, na according to the Bible scholars, sabi ko nga ako kanina, si Timothy ay parang 35 na. No? Pero kung tratuhin siya ni Pablo, para pa rin siyang his young son, protege. Kasi ho, nagsimula ho siya as a youth, nakasama ho ni Pablong humahayo. Pag naaalala ko ang church history, the first Christian martyr, isa hong kabataan, si Stephen. Youth ho si Stephen. Nung pinatay siya, dahil nangaral siya ng salita ng Diyos, youth! Ibang klase ang kabataang Kristiyano. Tingnan ho natin na our next slide. Ito ho yung pattern ng charge ho ni Pablo kay Timothy before chapter 4. 2 Timothy chapter 1. Ang sabi ho ni Pablo dito, follow the pattern of the sound words. Ang sound, ito ho ay synonymous sa healthy words. Of course, ang tinutukoy ho ni Pablo ay ang Biblia. That you have heard from me. Isa ho siyang apostol, sa pananampalataya at sa pag-ibig na kay Kristo Jesus. Ang ganda ng verse 14. By the Holy Spirit who dwells within us. So sinabi ni Pablo, follow the pattern of sound words, pero hindi sa pamamagitan ng sarili mong lakas o pangunawa. Verse 14. But by the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. Guard the great deposit. Chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Para pagpunta ho natin ng chapter 4, mas makita ho natin yung charge ni Pablo. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Chapter 1, by the Holy Spirit who dwells within you, follow the sound teaching. Chapter 2 is be strengthened. Magpalakas ka sa pamamagitan ng grasya na kay Kristo Jesus. And what you heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men as well, para makapagturo rin ho sila. Chapter 3, ito na, before chapter 4. But as for you, continue in what you have learned. So lagi ho siyang natututo, lagi ho siyang lumalago, and have firmly believed, knowing from whom you learned it. Sa katuruan ng mga apostol, sa katuruan ng Panginoong Hesus, sa katuruan ng mga apostol. In fact, from the very beginning, from the Old Testament to the New Testament. Verse 15, pansinin ho ninyo. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. Parents, eto ho yan eh. Since the childhood of Timothy, si Timothy ho ay mulat sa salita ho ng Diyos dahil
sa alaga at aruga na binigay ng kanyang lola at nanay. Kasi yung kanyang tatay ay probably hindi mananampalataya. Pero ginampanan ng nanay at kanyang lola na si Timothy ay mamulat sa katotohanan ng Panginoon, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ito na, verse 16. Kasi ang utos ni Pablo sa chapter 4, verse 1, preach. Bakit? Verse 16. All scripture is breathed out. Hiningahan ito ng Diyos. And is profitable. May profit. Saan? For teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Diba? It is inspired by God for teaching, for reproof. Ibig sabihin, the Word of God can also challenge us. It challenges our hearts. It challenges our desires. Hindi lang siya pang comfort. The Word of God is not just for our comfort. It's not just for our edification. It is also to challenge our rebellious hearts. It must reproof, it must rebuke, it must correct for the training of righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Meaning, that is the 66 books in the Bible. 39 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament. May nagtanong ho dati, Brother, bakit magkaiba tayo ng bilang ng aklat with the Roman Catholic Church? Actually, ang pinagkaibahan ho natin is the Old Testament. Sa New Testament, pareho tayo ng bilang. It's 27 books. Roman Catholicism, Eastern Orthodox, Protestant Church, 27 books in the New Testament. Ang pinagkaiba is in the Old Testament, they added 7 additional books o yung tinatawag na Apocrypha. Ang Apocrypha na meron sa Catholic Bible, these are ancient writings. But most of it ay naisulat ho sa Greek. Ang Apocrypha in the Old Testament, again, Old Testament to wala ho sa New Testament, wala tayong kaso sa New Testament. Ang addition ho nila is in the Old Testament, the 7 additional books. Ang kaso, Judaism or the rabbis or the teachers of the law, inalis nila yung 7 na yun. So, pagdating sa Old Testament, ang kapareho natin is the ancient Judaism. Walang additional apocrypha yun. Tinanggal nila. Nainad naman ng Catholic Church at ng Eastern Orthodox. Kaya, nung nagkaroon ng Reformation, ang sabi ng mga Reformers, alisin din natin yung 7. Ang mga Hudyo nga, inalis nila ang Old Testament, sa kanila yun That's why inalis sa mga Reformers yung 7 additional books in the Old Testament, and what we have now ay the 66 books. In line with the historical and ancient Judaism. From the law of Moses, ito yung inspired. Ito yung validated. Ito yung nagsisirculate. Ito yung mga kinote ni Lord Jesus at ng mga apostol. You ask, why? Why they, bakit nila ni-retain yung 7 books? This is true. Kasi doon sila nakakuha ng concept of praying to the dead and purgatory. Doon sa additional 7 books. That is the story. Kaya hindi yun naalis. In fact, it was strengthened nung Council of Trent as a counter-reformation. Okay? May teaching sila doon. Pag inalis nila, mawawala ng sandigan yung teaching nila doon. That is the story of the additional 7 books in the Old Testament. Okay, now, 2 Timothy chapter 4. Dito na ho tayo in our main verse. Ito, sabi ho ni Pablo, I charge you, I implore you, I plead to you, or ang pinakamalapit na translation, inuutusan kita
I command you, Timothy, in the presence of God, the Father, and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom. Bakit sinabi ni Pablo yon? I charge you. I command you. In the presence of God and of Christ Jesus. Imagine, ito ang konteksto ni Pablo. Ang nasa isip po ni Pablo is like a courtroom. Kasi judgment kaya may sinabi siya dito Christ Jesus who is the judge. Sa courtroom, hindi pa pwedeng isang tao lang o dalawang tao lamang ang nag-uusap. Kailangan may witnesses. May testigo. Ang sinasabi dito ni Pablo, he stand directing Timothy of this calling in the witness of the Father and of the Son. Actually, nasa biblical mandate po yan. Ano sabi sa Bible? Kailangan may witnesses. If 2 or 3 are gathered together in my name, I am with them. Nagulat kayo, di ba sa prayer yon? Ginagamit natin sa prayer, pero originally, in the context of the Bible, if 2 or 3 are gathered together, iyon po ay patungkol sa church discipline. Hindi papayag ang Panginoon na dalawang tao lamang nag-uusap. Sabi nga ni Lord, that is in Matthew 18, 15 to 20, basahin nyo, assignment nyo yan. Church discipline po yon. Na pag ikaw ay aabutin mo yung kapatid mong nagkasala, magsama ka ng 2 o 3 kayo, at panigurado ako'y nasa sa inyo. Kasi nag-a-agree. Bine-verify, totoo ba yung sinabi mo? Ikaw ba talaga yung nagsisisi na? Ito kapatid, yung kailangan nating gawin, and so forth. That is for panumbalikin yung kapatid na nagkasala. Hindi pa pwedeng kayong 2 lang, 2 or 3. Ibig sabihin, dinadaan nyo sa tamang proseso. No? Pero hindi man masama na gamitin din sa prayer. Kaya lang, minsan may nagtanong, paano pag mag-isa ako, di wala si Lord? Hindi nga. Andun si Lord. Minsan ginagamit lang yon as a reminder that the Lord is in our midst. No? Pero again, kung magbe-base tayo sa tamang context, it is for church discipline. Now, dito sa charge ni Pablo kay Timothy, ang sinasabi ni Pablo, Timothy, hindi lang ako ang nagsasabi nito sa'yo. Hindi lang ako ang kaharap mo dito. Hindi si Pedro, hindi si Maria, hindi si Juan ang ginamit ni Pablo as witnesses to charge the church. Ang sabi ni Pablo, I charge you in the presence of the Almighty God and the Lord Christ Jesus, who is the judge. Alam niyo yung mas mabigat? Nung sinama ni Pablo, who is to judge the living and the dead, ang sinasabi niya kay Timothy ito, you have accountability. Kasi ang witness mo, ang judge. At pag nakita mo ang Panginoong Hesus harap-harapan, anong ginawa mo bilang pastor? Anong ginawa mo bilang worship leader? Anong ginawa mo bilang gitarista, bilang bahista, bilang keyboardista? Anong ginawa mo bilang leader ng men's fellowship, women's fellowship, youth fellowship, children's ministry? You are accountable because haharap ka sa judge ng buhay at ng patay. You have accountability, Timothy. He is the judge of the living and of the dead. And by His appearing and His kingdom. Grabe yung diin ni Pablo. Kasama ko, Timothy, ang pinakamataas na hukom, ang Panginoong Jesus. Affirming this charge unto you. Kaya kung mauunawaan natin, ang charge ni Pablo is not for Timothy to continue the ministry of Paul, but it is to continue the ministry of Jesus Christ.
Verse 2. Preach the word. Maging handa ka in season, in convenience, or in inconvenience, or out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Pansinin natin, no? Reprove, rebuke, exhort. Pero hindi lang basta-basta yon. O sabi ni pastor, kailangan mag-reprove, rebuke, at saka exhort. Hindi, with complete patience. And teaching. Hindi ka lang pasensyoso, tinuturuan mo rin sila. Kaya before ka mag-rebuke, before ka mag-reprove, before you exhort, you must have patience. Patience. Sa mga workers ng youth, be patient sa ating mga youth. Pero abutin, lagi ko nga bilin sa mga kila Ara, kay Robbie, kay Paula, abutin nyo lagi ang atin hong mga youth. Sila Jojo. Kasi baka akala nila corny ang youth. Hindi naman nagjo-joke si Kuya RJ eh. Alam nyo, sabi nga ho, sabi ho ni Pastor Vody Baucam, kasi sabi dito preach the word. Magkaiba pala pag sinabi nating using the Bible and preaching the Bible. May pagkakaiba yun. Using the Bible, preaching the Bible. Sabi niya ito, using the Bible means it serves your needs. Halimbawa, ako, ginawa ko yun dati. Hindi pa ako Christian, pero youth leader ako. Magtitipong kami, magkukot lang ako ng Bible verse. Ginagamit ko lang. Pero bahala kayong unawain yan. Sinabi ko lang, be like yung eagles. Pero walang konteksto. But use lang eh. Ginamit ko lang. Sabi ng Bible, bubuksan ko ang bintana ng langit and so on and so forth. Ginagamit ko lang kasi gusto ko eh. But when preaching comes, it implies to the authority of the Bible. Ay, hindi ko to gagamitin. Siya ang gagamit sa akin. Ang Bible ang gagamit sa iyo upang ipangaral ang katotohanan ng Panginoon. Kasi, I can simply use the Bible to preach sa inyo about yung mga cherry pickings of verses. O kaya pwede kong gamitin ng Bible para i-defend yung aking political view. Magiging bias na ako. Gagamitin ko ang Bible para, di ba, i-lead tayo into a more financial thing church. Pwede kong gamitin. I can use it. But, preaching, iba to. Hindi mo kayang i-preach ang Bible with you feeling the Word or with you feeling the Bible. Ika nga ng isang pastor, God composes the letter, I'm just a messenger. Preaching is God speaking in His Word and in His people's hearts. Kaya ang preaching, parehas siyang pagbubukas ng Biblia at pagbubukas ng puso. Tandaan natin, even in our devotion, ang Bible, ang balon, na kukuhanan mo ng tubig, ililipat mo sa puso mo. Hindi baliktad. Minsan ginagawa natin, ang puso, ang balon, kukuhanan mo ng tubig, ililipat mo sa Bible. Yun sinasabi ng Bible, Sa Bible ka kukuha. Paano pag against yun sa, kahit na, even if it's for you or against you, take it. That is the water of life. To fill your heart, your soul. Alam nyo, let me share this with you. This is my realization sa preaching. Hindi lang sa pagpapastor. Kasi lahat ng disciples ni Lord, we preach to ourselves, di ba? Si David, ganun eh. Lagi siyang, he always reminded himself
of God's sovereignty, of God's love, of God's grace, and so on. Pero regardless of age, kung ikaw man ay lalaki o babae, we preach to ourselves. Now, this is my realization. Noon ang akala ko, mahirap mag-preach kasi baka wala akong masabi. In fact, may ganun pa rin akong fear eh. Oh, ikaw sa Sunday. Naku po. Kasi iba yung aaralin mo, extensive lahat. Chapter 4 lang, babasahin mo from 1, 2, 3, 4. Tapos uungkatin mo lahat. Baka maboring sila. Pero sabi ko nga, hindi pala. I realize, hindi pala mahirap mag-preach dahil wala kang masasabi. Marami akong pwedeng sabihin. I realize, mahirap mag-preach kasi ang daming sinasabi ng puso mo na hindi naman talaga aligned sa Word of God. Mahirap mag-preach, hindi dahil wala kang masabi, pero napakadami mong gustong sabihin. Even sa mga nag-share, sa mga ministries, men's, women's, yun yung hirap eh. Di ba sabi nga nila, let your words be few. Or mas magiging few, kaunti yung iyong mistakes. That's the same principle eh. Kasi habang nagbabasa ka ng Bible, ay, ito ata ibig sabihin nun. That's why you need to double check, you need to verify. Especially sa age and time natin, you need to verify. Ano ba yun? AI lang ata yan eh. Verify. Lahat na nakita, fact check. Kasi ang dami mong gustong sabihin, kaya lang, pag nasabi ko na sa inyo yun, mahirap nang bawiin. Hindi tatayo ako ng isang linggo. Pasensya na. Yung last week ko, medyo nagkamali ako. Although, syempre, we're not perfect. Nagkakamali rin kami. But yung accountability. Hindi mahirap mag-preach dahil wala kayong masasabi. Mahirap mag-preach dahil ang daming gustong sabihin ng puso nyo. Sabi ni James, the tongue of man is very dangerous. Napakahirap itame ng dila ng tao. Sabi ni Jeremiah, the heart of man ay napakadelikado. Puso at dila. It is very corrupt. It is corrupting your mind and your tongue. And so back to our verse, preach the word inconvenient man or convenient. Halimbawa, yung sa atin ng mga kapatiran, nagbabiyahe sila, inconvenient yun. Aba, may mas malapit na church sa amin. Nagmamaneho, may mga musician tayo, galing din ng Ubando. Inconvenient yun. Ang mahal-mahal ng gas eh. Baha. Ay, pastor, nagbangka ho kami. Inconvenience din yun. Pero ginagawa nila dahil sa Panginoon. Right? Convenient bang magtipon ng Sunday at magbayad monthly ng ganitong lugar? Hindi. Hindi to kumbaga sa term natin hindi to practical. Pwede tayong magstay doon sa dati natin, ilang libo lang yon. Ito triple or pang-apat na beses sa mas mataas. Hindi siya convenient. Pero we need to continue. We need to, di ba? Grow. Even in our giving. Mag-church pa rin ba ako, pastor? May nakaka-offend akong kapatiran. Ayoko makita yung mukha. Hindi rin siya convenient. Sa amin. Kami nagsalita na kami ni pastor. No? Dati ako nakaka-absent dahil nagkakasakit na ho. Ngayon naman siya ang absent because may sakit po siya. But that's the thing Magpipreach pa ba ako? Hindi naman kami dumadami. The answer is none of the above. Preach the word. May revival o wala. May answered prayer o wala. May gumaling o walang gumaling. Be present with the word. Be present with God. You see, ang word of God, sabi nga natin kanina, it's not just to comfort, it's not just to console, but to challenge us
Gagawin mo ba yan? Kahit mahirap? Yes. Eto na, verse 3. Verse 3, next slide. Ito ang rason kung bakit nag-utos si Pablo kay Timothy before his beheading. Ito sabi ni Pablo, "For the time is coming when people will not endure sound teaching." Sabi natin kanina, sound means healthy. Ayaw na ng tao ng healthy teaching. Ayaw na ng tao ng healthy doctrine. Hindi ba, naiisip po natin, parang sa pagkain lang. Sa pagkain, kapag healthy food, hindi masarap. Ay, saan tayo kakain? Doon sa salad corner. Walang kalasa-lasa, walang kalatuilat. Hindi masarap. Wala na tayong hilig sa healthy. Pero yun ang kailangan ho natin. Actually, na sinasabi ko, nire-review ko sarili ko kasi mahilig ako sa masarap. Sabi ho ni Pablo, "But having itching ears, they will accumulate." Naghahanap na sila. Naghahanap na sila ng teaching na babagay sa kanilahong desire, na babagay sa kanilahong passions. Na kinakati yung, alam niyo yung kinakati ng tenga? Ano yun eh? Isa hui yung kasabihan, di ba sa atin? Minsan, ang sakit sa tenga nung sinabi ni ganito. Hindi sumasakit yung tenga mo. Ang ibig sabihin, the words being described or yung sinasalita nila, ang sakit pakinggan. The same with itching ears, dahil nangangati yung tenga mo, gusto mo makiliti ka. Pag nakikiliti ka, ano ginagawa mo? Tumatawa ka, nag-i-enjoy ka. Yun ang itching ears. Na sinasabi ni Pablo, darating ang panahon ng mga tao maghahanap na sila sa loob ng church, we're talking about the church, mangangati yung tenga nila. Ito yung gusto kong marinig. Doon sa kabilang church, ganun eh. Doon tayo. Naghahanap po sila ng something that would fit their preference. Kausap nga ho kami ni kapatid ko ho sa Canada. Sabi niya kasi marami daw siyang sinubukan churches. Sinubukan niya yung Baptist, sinubukan niya itong isang church. Kaya lang sabi niya, kaya lang doon sa Baptist, hymnal eh. Hindi ako makapasok sa worship. Sabi niya. Kasi siya, musician siya, drummer yun eh. Ever since bata, nasa worship team na siya. Sabi ko, Kuya, no, think about this. What if Christian ka nung 50s or 60s or 70s, walang drums, walang anything. Hindi ka pa rin ba makakapasok sa worship? Sabi niya, oo nga. Preference. Naging preference mo lang siya. Pero it doesn't mean na kapag hymnal, let's say keyboard lang, or gitara lang, hindi effective ang worship. It's nagiging a matter of preference. Naalala nyo? Ito sabi dito. "And will turn away from listening to the truth and wander off into myths." Mga alamat, mga kwentong ni Lola, mga kwentong narinig-rinig natin. Doon na napupunta ang ibang tao sa church. Wander off into myths. Do you remember the song, yung inaawit ho natin? "Lord, my heart is prone to wander, prone to live the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above." Our hearts are prone to wander, prone to seek things because naghahanap tayo ng ibang flavor. Minsan yun ang biruan, di ba, sa mga trabaho nyo? Minsan pag puro kayo lalaki, sasabihin ng mga katrabaho nyong babaero, ganun talaga, minsan talaga hahanap ka ng ibang ulam, ng ibang putahe. Yun ang puso ng tao eh.
Hindi ka kontento sa isang bagay. Sadly, even sa church, sometimes we grow tired of seeing the same things, of singing the same songs, of hearing the same word. Wala na bang iba? Ang sagot, wala. It is only gospel, it is only the Bible, it is only Jesus Christ. Wala nang iba. Amen? It is only the Father and the Son and the Holy Spirit. That's it. To Him be the glory and power forever and ever. Ang ganda ho ng psalm na to. In Psalm 119:37. Turn my eyes from looking at worthless things and give me life in your ways. Sabi nila, probably it is Daniel who wrote this psalm. It might be David. Pero ang ganda ho ng salmo. Turn my eyes from looking at worthless things. Di ba? Siguro kung tayo, we can, sabi nga nila, minsan may mga ganong interview eh. Paano kung susulatan mo yung dati mong sarili, yung kabataan mo? Ano sasabihin mo sa kanila? Ang dami mo sigurong ipapaiwas. Ang dami mong ipagbabawal. Dahil then you realize pagtanda mo, I've spent too much time looking and worrying on so many worthless things. Verse 5, and dito na ho tayo magtatapos. Verse 5, next slide. But as for you, always be sober-minded. Ibig yung sabihin ng sober-minded, maging malinaw yung iyong pag-iisip. Maging dalisay ang iyong pag-iisip. Ito yung sinasabi natin minsan, pagka may nagtatanong na bagong Christian, bagong attendee, Pastor, kasalanan bang uminom? Ang pag-inom ng alak o ng alcohol, hindi kasalanan yun. Nagiging kasalanan yan pag nalasing ka. Because ang isip mo, hindi na yan sober. Di ba minsan term yan, are you sober? Di ba ibig sabihin, parang kakainom mo lang eh. Di ba? Hindi masama, uminom ka ng red wine, no, magkaroon ng konting alcohol yung katawan, walang problema yan. Kaya lang, pag nadadamay na yung pag-iisip mo, apektado na worship mo. Apektado na yung relasyon mo sa asawa mo, pakikitungo mo sa anak mo, pakikitungo mo sa trabaho, and so on and so forth. Because your mind plays a very important role. Magdidesisyon ka, padre de pamilya ka, o tatay, anong gagawin natin? Ewan ko sa inyo. Lasing ka, paano ka magdidesisyon? Be sober. Malinaw lagi ang kaisipan. Walang bahid ng personal agenda. Yan ang isa sa pinakamahirap sa preaching. May gustong-gusto i-point out, kaya lang, hindi tugma eh. Lagot ako kay Lord, hindi pa pwede. If Timothy was to preach the word, ang salita ho ng Diyos dapat walang kompromiso, walang kulay ng politika, walang kulay ng kung ano man ang gusto nyo. Hindi pa pwedeng palambutin. Hindi pa pwedeng i-twist. It must be without any influences. It's between you and the Lord. In your devotion, it's between you and the Lord. Lord, fill me with your truth. Convince me, O Lord, of thy truth. Naalala niyo yung panalangin ng Panginoong Hesus? Sanctify them, Father. Thy word is truth. Sanctify them by your truth. Thy word is truth. And so sa atin, as we conclude, ito ho kasi, in our day and age, nakakabahala. Sabi nga minsan, it's one case lang naman. Lahat naman tayo aware doon ho sa naging problema. Hirap mo focus. Doon ho sa naging issue kamakailan lang ng mga public schools.
Sabi nga, hindi ba ang school ay supposedly, it's the second safest place for our kids? Pero times are changing, hindi na ganun ang nangyayari. Kukuha ng ballpen, biglang mananaksak ng kaklase. Ay, bakit? Poses eh. Binuli, papatay nyo ng bully. Hindi natin kailangan ng pangalawang case para sabihin natin, ay, urgent na. Isa pa lang urgent na. Tutukan nyo ang ating mga youth. The church must help sa ating mga youth. Tandaan nyo, ito, dati ayoko magsabi nito because ayoko mamilit. Pero ngayon, command your kids, your youth, your young people to be in the work of God. Paano kung ayaw nila? Si San Pablo ba, nung tinawag siya ng Panginoon, gusto niyang maging mananampalataya? It is the grace of God that softens his heart. Ay, ang ganda ho yung preaching ni Pastor last week. Ang grace ng Panginoon, hindi niya pinapatay yung free will mo. May free will ka, may free will tayo. The problem with our free will is that it is within the bondage of sin. Kaya di ba sabi last week preaching, that's why your heart needs a heart transplant. You need a soft heart para hindi na siya maging bondage. Lumaya yung will mo, makikita mo na yung tama, pipiliin mo ng Panginoon. Because your heart is changed by the grace of God. The first mover. The first one to love us. And then you respond because your heart is changed. Hindi na siya in bondage with your evil, twisted will. But it is changed by a soft heart. Sabi nga ng isang pastor, kung ang isang hindi mananampalataya, sinasabi niya, hindi, kaya ko mamili. Sabi niya, sige, this is my challenge. You have your free will? Ultimately, yes. Will it na hindi ka magkasala ni isang beses from now on? Sige nga, will it? Free will eh. Hindi natin kaya. Hindi ko kayang hindi magkasala sa isang araw. Hindi ko kaya. Ay, Christian na ho tayo. Because we're still in this flesh. How much more yung hindi pa bago yung puso mo? But once we are enlightened by the grace of Jesus Christ, pwede na tayong mamili. Gaya ni Joshua, choose from now on whom will you serve. But as for me and my house, ano yan? We shall serve the Lord. Tingnan niyo yung ama, si Joshua. As for me and my house, Daddy, ayoko. Hindi. Anong hindi? As for me and my household, we will serve the Lord. Walang Diyos-Diyosan sa bahay na to. Walang nagmumura sa bahay na to. Walang nagsusugal. Walang lasing. Walang adik sa bahay na to. As for me and my house, we shall serve the Lord. Yan ang Kristiyano. Forgive me for my passion, pero this is an immediate call para sa ating lahat. Let us pray. Our Father and our God, we thank you, Lord, for being so patient with us, O Lord. Ama, dinadalangin po namin ng mga kabataan sa iglesyang ito, Lord God. Abutin niyo po kami ng inyong mayamang awa at grasya, Panginoon, na ang aming mga kabataan ay hindi matangay ng sanlibutan ito, Panginoon. Hindi matangay, Panginoon, ng mga pilosopiya at katuruan ng dyablo, Panginoon, na naglipana sa internet, O Lord, sa mga eskwelahan, sa mga university, and even to our offices, O Lord. Father, protect us, seal us, O Lord, our families. We pray for our children. We pray for our youth, for our young people, Lord God.
Protektahan niyo po kami, Lord God, sa anumang impluensya, sa anumang gawa ng kadiliman, na sa tuwing papasok ang mga bata at mga kabatahang ito, Lord God, they are protected by your Spirit. They are protected by your word. They are cleansed, O Lord God, by their sins, O Lord. Protektahan niyo po ang bawat pamilya, Panginoon, ang bawat mag-anak, ang bawat mag-asawa, ang mga sanggol, Panginoon, Lord God. Protect them, O Lord, from the influence of this evil generation, Lord God. Protect us from loving ourselves, O Lord God. Protect us from loving money, O Lord Jesus. Protect us, O Lord God, sa pag-twist ng inyo pong salita. Patawarin niyo po kami, Lord God. If there are times na nangunguna ang aming puso, if there are times that we could not shut up, Panginoon, instead of listening to you, we instead speak our hearts, Lord God. Father, thank you for reminding us through Paul's letter to Timothy, Lord God, that you are charging your church, O Lord. Not just Timothy, but you are charging us to preach the word in our hearts and in your church, O Lord God. Keep on reminding us, O Lord, that all the scriptures, Panginoon, the 66 books, are inspired by you and is profitable for teaching and for rebuke and for reproof, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming pastor. Salamat, Panginoon, kay Pastor Godi, Panginoon, na binigay niyo rin po sa amin. Salamat sa bawat workers and leaders of each ministry, so Lord, na patuloy na nagpipreach din, Panginoon, ng iyong salita at umaabot po sa bawat isa po sa amin. Father, we thank you, Lord, for the ministry of this church. Lord, this week, magsisimula na naman ang pasukan, Panginoon. And so, Lord, guard our youth, our young people. And teach us, Lord God, teach us, Lord Jesus, to always be in your side, at your side, Panginoon. Paalala niyo po sa bawat ama ng tahanan at ina ng tahanan that as for me and my house, we will serve the Lord, O Lord God. Abutin niyo po ang aming mga kabataan. Abutin niyo po ang bawat pamilyang naulila ng nakaraang linggong sakuna, Panginoon. Abutin niyo po, Panginoon, all those who are struggling with mental health problems, Panginoon, with depression, with anxiety, O Lord God, with health problems, Panginoon. Panay masamang balita na lang ang naririnig namin, Panginoon. Gayon pa man, Lord God, Paul reminded us through the Holy Spirit that we must be confident, O Lord God, for your word is never chained. The Holy Spirit is never chained. Thank you, O God, the Holy Spirit, for allowing us to understand the mysteries of your word. At Panginoon, dalangin din po namin that you provide the needs of this church, the financial needs and demands of our monthly dues, Panginoon, of our workers and of our pastor. Kayo po ang magpupuno po sa amin. Kayo po ang magtutustos po sa amin, Panginoon, sapagkat walang sandala ng Eastern Light Ministries maliban sa inyo, Ama, our great provider. And so, Father, I ask, O Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, that you bless each one of us sa lugarin pong ito, sa pangalan ng Diyos Ama, at ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, iisang Diyos na naghahari magpakailanman, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Inaanyayahan ko po muli ang lahat na tumayo, and let us sing this song as our prayer. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts. A broken spirit and a contrite heart. A broken spirit
God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for your course above. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to live the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for your cause above. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart, a broken spirit and a contrite heart. This is our prayer, dear Lord Jesus. Thank you, Father, for your love, Lord, and your grace to us, Father God. To God be all the glory po, and see you again next Sunday. God bless you all po.